Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Yancha Ramos sa Antonio Trillanes sa chat group. Mga senador na ayaw pumirma sa Blue Ribbon Committee report para sa pagbabalik ng Manumalyang Flood Control Project hearing. So meron siyang ipinakitang mga litrato dito ng siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya lang, tinignan ko, kinounter-check ko, parang kulang. Senator Escudero, parang hindi siya member. Senator Jinggoy, hindi member. Villanueva, hindi member. So, tinignan ko na lang. Ito yung na-research ko. Mayroong 17 members ng committee ng Blue Ribbon Committee. Kailangan ng siyam na perma para umakyat sa plenaryo ang partial committee report para matalakay na. Ito, medyo dismayado si Senator Lacson dahil hindi niya maabot yung 9 signatures. Sa ngayon, 6 pa lang ang nakapirma. So, ang nakapirma, Lacson, Erwin Tulfo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Hontiveros, and Soto. Tama ba? Sila pa lang ang nakapirma, 6. So, sinasabi, may dalawa pang posibleng magpirma. So, ang posibleng pumirma, madagdag, si Rafi Tulfo at saka si Lito Lapid. So, 8. Kulang pa ng isa para maging 9. So, dahil 8 lang ang posibleng pumirma, nanganganib na maibaol o mai-archive sa records ng Senado ang partial committee report na hindi na matatalakay sa plenaryo. By June, pag end ng session ng Congress, break na naman, archive na. So, sino-sino yung siyam na ayaw talagang pumirma? Kilalanin natin. Ito, 6 galing sa minority, 3 galing sa majority. So, ang 6 sa minority is si Alan Peter Cayetano, Senator Bato, Senator Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla, and Marcoleta. Ang critical ngayon is itong 3 member sa majority block. Kung pepirma lang kahit isa pa dito, tapos na ang problema ni Senator Lacson. Kaya lang, sa report, talagang ayaw pumirma itong 3. Sino itong 3 ayaw pumirma kahit kasama nila sa majority block? Senator Subiri, Senator Gatchalian, at Senator Loren Ligarda. So, yun po ang kalagayan ng Blue Ribbon Committee Partial Report na nilalangaw. Ulitin ko 6 pa lang ang nakapirma. So yung posible daw madagdagan ng 2, opinion ko lang ito, baka si Lapid at saka si Rafi Tulfo. After that, wala na. So, ano nang mangyari dito sa ano? Kaya pala, nagtataka ako dahil nung napabalita na nahuli na si Saldico, biglang nag-announce itong si Senator Lacson. Pwede nang resume ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control basta babalik si Saldico. Pagharap-harapin niya Saldico, si Orly Gutesa at saka yung Brave 18 Marines. So, di ba, parang good news na yun. Kaya lang, may condition siya. Kailangang
mapirmahan yung partial committee report para matalakay sa ano. Ibig sabihin, kung kulang pa rin ang pirma, hindi, walang mangyayaring hearing. So, para bang, ano ito, may konting blackmail na pirma kayo para patawag ko yung Brave 18 Marines, pirma muna. So, ang tinatarget niya itong 6 na taga minority bloc. Sinasabi niya, sundin nyo ang konsensya nyo. Do what is right. Hindi dahil sa pressure ng inyong mga colleagues. Dapat may sarili kayong paninindigan. Wow naman. Nagsalita. Ano sa tingin nyo? Ito, kanya-kanya lang tayo opinion. Meron bang sariling paninindigan ngayon, Senator Lacson, tungkol ito sa anomalya sa flood control? Nung una ako, meron siya. Talagang believe ako sa kanyang prinsipyo. Ayaw niya ng korupsyon. Talagang mulat sa pool. Pagpasok niya sa Senado, anti-corruption siya. Kaya lang nag-iba na ang tono niya ngayon. Ngayon siya na ang chairman ng Blue Ribbon. It seems to me, naniniwala ko kay Congressman Edgar Eresi na parang may pinagtatakpan si Senator Lacson. Yung iba pang nasasangkot, cover up. Idol, anong nangyari sa'yo? Party ka ba sa cover up? Kasi yung mga ebidensya papunta sa Malacanang, natitigil ang investigasyon. Lalo na itong Brave 18 Marines na ito, grabing pasabog. Dinirect na nila na pinangalanan ang Pangulo, Martin Romualdez, Sandro Marcos, at iba pa, tumatanggap, pati Senate President, Tito Soto, katanggap ng maleta. Ay, hindi man lang pinatawag para ma-verify kung nagsasabi nga ng totoo hindi ang mga ano. So, wala na. So, good luck sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Sana makompleto nyo ang permang siyam. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan ng muugyero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabatigan ni sila. Wala na mapicturean ba? Uy. Ay, hindi ka O karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa ngayero. So, nindot na gyud. Magyod sa Ginoo nga na ilis na gyud among atop sa nagtabang niini o ilis na gyud among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop. Tungod sa kakuan, piko sa panahon. Tama, tungod man sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tungod sa pagkaon. So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 200 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Naa tulo. Unsa nay mga grade niya? Grade 9, grade 8 o grade 5. Mauday nga taman ra gid sa estudyante. So salamat kayo. Salamat sa